Sasabihin ko ito upang maihanda mo ang iyong sarili. Ang pagkamatay ni Tera sa kamay ni Gargan. Naganap na. Nag-alay na ng buhay ang itinakda. Totoo nga ang pinakita sa akin ng aking mata. Kailangan kong puntahan ng aking kaibigan. Dakpin at ikulong ang reyna ng mga Minyari ngayon din! Ikinalulungkot ko, Sangre. Ngunit, pumanaw na siya. Pangako, aking bunso. Ipag-iiganti kita! Habang abala dito ang Rama, wala siyang kamalay-malay na ito ng huling gabi ni Arnea. Abisala, Eshma. Sa iyong pagtanggol sa akin at sa iyong pagpunta. Nasaan siya? Sa warehouse siya! Wala nang susunduin pa ang mga retre. Aking ka na, Tera. Kami ng aking mga kapatid ang magtutungo sa mundo ng mga tao. Handa akong kalimutan ang lahat ng aking hinanakit at galit kay Perena at si Amihan. Sinasamo ko ang Ivtre ng aking kapatid upang ako'y kanyang muling samahan sa isang digmaan laban sa itim na bathala. Paparating na ako, Danay. Babalik na ako ng Encantadia. Sangre Danaya. Totoo nga ang sinasabi ni Nalira. Bihag ka nga dito sa Lireo. Anong ginagawa mo dito? Para sa iyong anak. Lalo't si Tera ay naging tunay kong kaibigan. Kaya't nais kong magbigay galang sa kanyang labi. Mga kawal, iwan niyo muna kami. Ibig mo bang makawala dito? Kung ipapahintulot mo, Ngunit ito ay may kapalit, Metena. ano ang kapalit? Ibig kong gamitin mo muli ang sinasabi mong mata upang hanapin kung saan ko matatagpuan ang Gargan na ito. Ibig kong silipin mo kung paano ko siya madadaig. Nang sa ganun, ay magkaroon ng katarungan ng aking anak na si Tera. Gaya, totoo ba ang sinabi ng aking mga kawal? Tunay nga bang pumanaw na ang iyong kapatid? Bakit nag-iba ng iyong anyo, Ashti? Bakit hindi na rin kita mahawakan? Sapagkat ako ay hindi naive, Dre. Bumalik na ang aking buhay, Gaya. Mira,
Totoo nga, anak. Buhay ka nga. Isasalaysay ko ang lahat sa tamang panahon. Ngunit sa ngayon, maaari bang dalhin niyo na muna ako kay Tera? Naroon siya sa silid ng Inang Reyna. Dadalhin ko kayo sa kanya. Bakit kaya nagbago ng anyo ni Ashley? Malay ko. Pero aalamin natin. Sangre Danaya, hindi pangkaraniwang bathala si Gargan. At hindi rin ako pangkaraniwang diwata. Kaya tingnan mo ngayon sa iyong mga mata kung ano ang kanyang kahinaan. Ibig kong malaman lahat. Nang sa ganun ay mabatid ko kung paano ko siya matatalo. Batid ko ang iyong ginagawa. Hindi mo ako mapapasok, Vitena! Arubi! Astan! Delvum! Ano nangyayari sa'yo? Malakas siya. Kaya't maghanda ka. Kakalungkot talaga kaganapan dito sa Encantadia. Ay. Perena! Mahal Nara. Anong namatay si Tera? Sinong pumaslang sa aking hadiah? Ang itim na bathalang si Gargan, Perena. Siya ang pumaslang sa anak ni Danaya. At anong kalagayan ni Flamara? Nasaan ang aking anak? Ligtas siya, Perena. Danaya. Batid ko ang iyong iniisip. Ako ay dumaan sa mahabang pagsubok upang makamit ko ang pangalawang buhay kay Cassiopeia. Pinagbigyan ka ni Cassiopeia sa panibagong buhay. Habang tinanggihan niya ang aking anak na si Gaia at hinayaan niyang mamatay ang aking bunsong anak.
Tunay nga. Tunay ngang may pinapanigan ng bathala. Hindi ito kusang binigay ng Bataluman, kundi aking pinaghihirapan at pinagdusahan. Sa ngayon ay hindi pa ako ito handang marinig. Sapagkat may mas mahalaga tayong tungkulin. Ang nais kong malaman ay kung nais mo rin ba na makiisa sa akin upang harapin si Gargan. Dahil hindi lamang ito tungkol sa aking anak, kundi upang mailigtas at matulungan natin sina Flamara. Dahil maaari rin silang paslangin ng itim na bathala. Isinilang na mula sa sinapupunan ng banal na apoy ang isang bagong Pirena. Nakapasa ka sa pagsubok ng kabanalan, Pirena. Hindi ka na isang Ivdra lamang. Isa ka na uling buhay na dugo at laman. Nakakahawak na ako. Abisala Eshma, mga bathala. Ipinapangako ko na gagamitin ko ang aking buhay upang lalong maging mahusay na tagapangalaga at tagapagligtas ng Encantadia. Hindi ka binuhay upang magbalik sa dati, Pirena. Nag-iba na ang iyong antas. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ngayon ay tila isang sanggol na bagong silang pa lamang. Kaya't ikaw ay mahina pa. Kaya hindi mo pa masasaksihan at mararamdaman ang buong lakas at ningning ng iyong mga bagong kakayahan at kapangyarihan. Ngunit sa darating na pagbilog ng 2 buwan, ang iyong kapangyarihan at dagdag pang kaalaman at kakayahan ay lalabas. Sa ngayon ay iwasan mo munang masaktan o masugatan, lalo ang makipaglaban, dahil sa susunod na mapaslang kang muli, ay hindi ka na muli pang magkakaroon ng ganitong pagkakataon. Ngunit, Danaya, Bibiguin mo rin ba uli ako? Gayong hindi lang anak ko, kundi buhay ng anak mo ang nakasalalay dito. isang karangalan na muli kang makasama sa isang digmaan. Aking kapatid. Hindi. Punong konseho. Ang batas ng paghihiwalay ay hindi pagpapabaya. Ito'y pagbibigay laya sa hindi na makatarungang pagsasama. Kaya't wala akong nakikitang mali sa batas na iminumungkahi ni Gatharmin. Tandaan mo, mahal na Rama,
tayo lang ang kahariang may pagpapahalaga sa banal na pagsasama ng isang mag-asawa. Kaya tumututol ako na may ipasa ang batas na ito. Paumanin, mahal na Rama, at sa buong konseho. Ngunit ipinapatawag po kayong lahat ng mahal na Ara. May importante siyang sasabihin sa inyo. Bakit buhay pa si Armea? Malalaman din natin. Natutuwa ako na umayon si Perena sa iyong nais. Ngunit, natatakot rin ako para sa inyong dalawa. Hikayatin ko si Alena na sumama. Hindi biro ang kakalabanin niyong bathala, Danaya. At hindi rin biro ang sakit na ginawa nila para sa aking anak. Kaya't nais kong malaman sa iyong balintataw kung paano nila pinahirapan at pinaslang si Tera. Danaya, lalo mo lang sasaktan ang iyong kalooban. Ngunit ibig ko pa rin itong malaman. Hindi dito sa Encantadia naganap ang pagpaslang. Kaya kailangan kong hawakan ang labi ni Tera upang masilip ang mga nangyari. Kung gayon ay tayo na. Mayroong naglakas loob na pumasok sa loob ng palasyo. At nagtangkang wakasan ang aking buhay. At sino naman na nagtangka sa iyong buhay, Hara Armea? Hindi na ako nagugulat na mayroong mang gustong pumaslang sa akin. Ngunit ang mas mahalagang tanong ay sino? Sino ang nag-utos? Kaya hayaan ninyo akong tanungin ang mga kataas-taasan na pinuno ng Sapiro. Maaring mula sa panig ng mga kaaway ang nagtangkang pumaslang sa iyo, Hara Armea. Maaari din na may taksil sa bulwagang ito! At ayaw niya at hindi niya ibig umamin. Marami ng kawalang napaslang. Kabisado rin niya ang loob ng palasyo kaya mabilis niyang natuntun ang aking silid. Mayroon din siyang kakaibang kakayahan. Na natitiyak ko ay hindi panig sa mga kaaway. Isa siyang tagapaslang na inutusan ng isang taksil dito! Kaya sino? Wala bang gustong umamin? Wala bang aamin? Yaman kung walang ibig umamin. Ay ako na mismo ang gagawa ng paraan upang malaman. Magpapadala ako ng mga kawal upang sunduin si Nunong Imaw at ang kanyang tungkod. Ang kanyang balintataw ang magtuturo sa akin kung sino ang taksil at salarin.
ako ng konseho. Tsak na matutukoy ka ng makapangyarihang tungkod ni Imaw. Hindi ako makakapayag! Napakaaga pa para siya'y mawala. Tama ka, Mira. Pero wala ka bang napapansin? Ano? Mga retre. Walang mga retreng umaalagid kay Tera. Simula pa ng pagdating niya dito. Sa naaalala ko, di ba nung tayo, ang bilis dumating ng mga retre. Nagsasalita pa nga ako noon nagdisappear na lang ako bigla. Pero seryoso dito kay Tera, bakit wala? Hindi ko rin batid, Lira. Ashti. Iwanan niyo muna kami ni Nunong Imaw. Tayo na, Lira. Danaya, nakapagtataka nga ang hindi pagdating ng mga retre. Kaya nga ang yun ang nais kong makita. Kung ano nangyari sa aking anak. Nais kong malaman kung ano ang dahilan. Bakit narito ka pa rin? Tayo nang bumalik sa ating takhan. Iwan mo na ako. Ibig kong magbantay dito. At kailan ka pa naging kawal ng palasyo? May nagtangkang pumaslang kay Hara. Hindi na ako papayag na mangyari yon. Hindi ko hahayaang masaktan muli si Armea. Nahihibang ka na talaga para umibig sa isang Hara na napakatayog para sa atin. Maraming dahilan para humanga ako kay Hara Armea. Hindi lamang siya singrikit ng mga bituin sa langit. Napakatalas din ang kanyang pag-iisip. Sayang nga at isa siyang Hara. Sayang at may nagmamay-ari na sa kanya. Tama ka. Napakatayog nga ni Armea. Ngunit masaya na akong paglingkuran siya. Nasisiraan ka na nga talaga. Mahal na Hara, pagbati.
Pinatawag mo raw ako, Danaya. Manood ka, Perena. Nang sa ganun ay mabatid mo kung ano ang wangis ng bathalang ating makakalaban. Simulan na natin to, Nunong Imaw. O dakilang balintatao, nakikiusap ako na ipakita mo sa amin ang mga nangyari kay Tera sa kanilang pakikipagharap sa masamang bathala. Hina na kayo, makambal diwa. Hinatid ng hangin ang iyong tungkod, Gargan. Pagkakataon pa ang ibibigay ko sa iyong sangre. Ang brilyante o sa pilitan ko itong kukunin sa iyong bangkay. Alam mo na, Perena, ang wangis ni Gargan. Ang bathalang may malaking utang sa akin. Kaya't maghanda tayo. Kailangan ko rin mapapayag si Alena na sumama sa atin. Kailangan ko makuha ang brilyante ng lupa. Malaki ang may tutulong nun upang madaig natin ang bathala. Ngunit anong magagawa ng brilyante ngayon laban sa kanya? Nakinaplamara pa ang ibang mga brilyante. Kahit pa. Nasaksihan natin ang kanyang kapangyarihan. Hindi siya pangkaraniwang bathala lamang, Danaya. Kaya't kahit paharapin natin siya ni na Alena, anong laban natin sa kanya? Nagbabago na ba uli ang iyong isip, Perena? Hindi ang puot mo ang makadadaig sa kanya, Danaya. Ay, ngunit bakit umuurong ka? Wala akong inuurungan. Batid mo yan. Ngunit ako hindi pa malakas. Ako'y tila isang sanggol lamang nakababalik pa lamang sa kanyang laman. Hintayin natin ang muling pagbilog ng buwan. Kung saan ganap na manunumbalik ang aking kapangyarihan. At kapag nangyari iyon, makakasama mo ko sa kahit na ano pang laban. Ngunit, Perena, maaaring marami ang maganap bago bumilog ang mga buwan. Maaaring bukas o sa makalawa, si Flamara naman ang iuwi ditong bangkay. Kaya't hindi na ako makapaghintay. At sinong mag-aakalang ang lugar na yan ang pipiliing tahanan ng isang bathalang kasumpa-sumpa? Kailangan na nating mapasok yan at matiyak na hindi na nananahan pa riyan ang isinumpa. Upang ikapahamak lamang natin. Huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala. Flamara,
paano. Hintayin niyo ako dito. Pangalagaan ka nawa ng Bataluman, Albe. At huwag ka sanang malagay sa panganib. May nagtangkang pumatay sa aking anak? Sino ang pasniyang ibig pumaslang sa aking anak? Hindi rin siya nakilala ni Hara Armea, kamahalan. Ngunit huwag kayo mag-alala. Ligtas ang aming Hara. Kung hindi, ako mismo ang uusig sa kanila. Agape-abe kamahalan. Ngunit may isang bagay pa kaya kami ay naparito. Magsabi ka. Ipinapatawag ng mahal na Hara si Nunong Imaw upang malaman kung sino ang salarin. Kaya kailangan na namin magtungo sa Damya. Narito si Imaw. Mga kawal, samahan niyo sila patungo kay Imaw. Ngayon din. Susunod ba na tayo? Maaari ba kita makausap, aking apo? Danaya, hayaan mo munang yakapin kita bilang pakikiramay. Bathalumang Halia. Ikaw ang Diyosa ng 2 buwan. Maaari bang utusan mo silang bumilog na kaagad? Tila malalim yata ang iyong iniisip, Ada. Iniisip ko lamang na masakit ang pinagdadaanan ngayon ng aking kapatid. Lalo pat naranasan ko na rin mawala ng anak. Nang kunin nila sa akin ang iyong buhay. Maraming salamat sa iyong pakikiramay. Batid ko ang pakiramdam mawalan ng isang anak, Danaya. Mga mahal na paro-paro, pinapayagan ko na kayong kunin si Khalil. Ingatan niyo sana ang aking anak. Alam mo bang may nagtangkang pumatay din kay Armea? Mga anak na natin ang kanilang inuuna. Kaya't nawa ay maunawaan mo kung bakit nais ko nang harapin at kalabanin si Garkan. Nakasama kay ni Perena. Wala nang susunod pa sa aking hadiah. Kahit sino pa. Kaya Danaya, asahan mo ang aking pagpanig sa iyong pasya. Kasama mo akong haharap at makikipaglaban kay Gargan. Avisala Eshma, aking apo. Hindi ko naibig na muli pang mangyari yun, Mira. Ayoko na magkawalay tayong muli. Naiisip mo ba ang aking kapatid, Ada?
May mga anak na nailigtas sa talim ng espada. May mga hindi. Katulad mo. Ni Lyra at ni Tera. Tama nga si Ash Danaya. Kailangan yun ng labanan si Karkan. Baka sakaling kayo ng magkakapatid ang makakadai sa kanya. Ngunit kung kinakailangan niyo ng aming tulong, nakahanda rin kami ng Lyra para sumama sa inyo. May mga inang hindi natatakot maglaho sa walang hanggan. Kung ang kapalit nito ay buhay ng anak nilang minamahal. Pagdasal mo na kami magtagumpay. Lagit lagi, Ana. Higupin niyo ito, kamahalan, habang mainit pa. Nang pumayapa ang inyong kalooban. Higit na malakas ang loob ng kung sino man ang nag-utos na ako ipagpatay. Tila'y may sapat na oras rin siyang magtimpi upang makapili ng tamang panahon. Sa tingin niyo, kamahalan, sino kaya ang nag-utos? Malakas ang aking hinala na ang punong konseho ang nasa likod ng lahat ng ito. Ngunit kailangan ko ng katibayan. Kaya't mahalaga na makita ko ang lahat sa tungkol ni Manong Ino. Dahil kung wala akong katibayan, ay mapipilitan na naman akong magkunwari na isang kapanalig ang tawon. At hindi pa siniyang taksil na kaaway. Ang aking baliktataw! Nangayoy! Akin na! Mahabagin ka, Shupeya! Ano na nagaganap sa Encantadia? Bakit pinananahanan na naman ito ng masasamang nilalang? Ah. May tiwala ako kay Osram, Pator. Nananalig ako na hindi malalaman ni Armea ang katotohanan. Ngunit matalino ang Hara, Punong Tabon.
magtagumpay man si Osram na maagaw ang balintataw ni Imaw, tiyak na hahanap pa rin to ng paraan. At natitiyak ko na isa ka sa pinaghihinalaan niya. Tandaan mo to, Baltor. Hindi niya malalaman hanggat ako'y nabubuhay. Paano ka nakatakas mula sa mga sangre? Tila may awa pa sa akin ng aking anak. Kaya nauto ko siya bago ako palayain. At si Olgana? Hindi naawa si Dea sa kanyang ada. Nagkainitan. Bago ako nakiusap. Dea, akala mo ba ay hindi kita makikilala? Flamara. Bakit tila wala pa rin si Flamara? Hindi kaya may nangyari na sa kanyang hindi maganda, Dea? Kailangan na natin siyang sundan. Sandali lamang. Maghintay pa tayo ng ilang sandali. Maaaring pabalik na siya. Ngunit ako ay nagagalak na ikaw na mismo ang lumapit sa sarili mong kapahamakan. Hindi pa ito ang aking katapusan, Gargan. Rakata! Flamara! Flamara. Ano nangyari? Naroroon nga si Gargan. Nalaman niya kaagad na hindi ako si Saorka at kamuntikan niya akong mapaslang. Sadyang matalas at malakas ang masamang bathala. At lubhang makapangyarihan. Kaya't hindi ito ang tamang panahon upang lumaban tayo, kaya tayo na! Hindi na ako makapaghintay pa na mabatid ang pagkakakinlanlan ng Tagalagas. Mahal na Hara, narito na ang pinuno ng Adamya. Mahal kong Arbeya, Nunong, nasaan ang iyong balintataw? Poltre mahal na Hara. Ngunit merong Vidaling humarang sa amin at dinako ang aking tungkod. Ang aking mga kawal, Duno. Ligtas ba sila? Wala na sila. Pinaslang sila ng Vidalin na nagnakaw ng aking balintataw. Tunay ngang may taksil sa palasyong ito. May pakiramdam ako kung sino. Punong tabon! Mahal na Hara, anong iyong sadya? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ikaw ba ang taksil na nagtangkang magpapatay sa akin? At nagharang kay Nunong Imaw? Mahal na Hara, bakit ako yung pinagbibintangan? Huwag na tayong magdinlangan pa, Tabon. Batid natin na hindi ka naniniwala sa akin.
At batid mo rin na ipinapatawag ko si Nunong Imaw. Kaya tiyak kong ikaw ang nagpanako sa kanyang balintataw. Tinututulan ko ang inyong mga pinagbibintang hara! Maaring hindi tayo nagkakasundo sa maraming bagay, mahal na Hara. Ngunit hindi ibig sabihin na gusto kong makitang mawala ka sa iyong trono. Lalo nang hindi ko kayang gawin. Sa pinuno ng Adamya, ang iba mo pang ipinagbibintang. Sana nga. Upang hindi kita patawan ng matinding parusa. Hinalughog na namin ang malawak na kagubatan, ngunit Hindi niyo pa rin natagpuan ang kasumpa-sumpang si Mitena. humihingi ako ng tawad, Panginoon. Hindi maaaring makapagtago ng matagal ang suwail. Suyurin ninyo ang buong Encantadia at dalhin niyo sa akin si Mitena ngayon din! Avisala, mabutit gising ka na. Paano ako nakarating dito sa silid na ito? Sino ang nagpakawala sa akin sa aking piitan? At nagdala sa akin rito? Si Sangre Danaya. Siyang nagutos. Hindi pangkaraniwang bathala si Gargan. At hindi rin ako pangkaraniwang diwata. Kaya tingnan mo ngayon sa iyong mga mata kung ano ang kanyang kahinaan. Nang sa ganun ay mabatid ko kung paano ka siya matatalo. Batid ko ang iyong ginagawa. Hindi mo ako mapapasok, Mitena! Malakas siya. Kaya't maghanda ka. Wala ka na ring sugat. Kusa itong naghilom? May kapangyarihan ka palang ganon? May awa pa rin pala para sa akin. Ang dating kaawat. Lahat naman talaga kami dito mababait. Mabubuti. Ikaw lang naman tong masama. Huwag kang alis dito. Pagbibigay alam lang namin sa Sangre na may malay ka na. Halina. Halina naman to. Pinagtataka nga namin ni Adamos kung bakit umurong ang mga retre sunduin si Terra. Pero hindi ko na nalaman pa ang nangyari. Dumating na ang mga retre. Ngunit ito'y umurong. Yun ay naaayon kay Adamos. Hindi ba't pinanood mo sa tungkod ni Nunong Imaw kung ano nangyari?
hindi namin yun nakita. Ngunit hindi na bale. Malalaman rin namin ito kay Adamos sapagkat magtutungo kami sa mundo ng mga tao ni Alena. Kung ganun ay, sasabay na ako sa'yo. Nang kasama ako. Tama ka, Danaya. Kailangan natin ipaglaban ang ating mga anak. Kaya't buo na ang aking pasya at hindi na magbabago pa. Sasama ako sa inyo ni Alena. Hindi ko mapalalampas ang kalapastanganan at panlilinlang mo sa akin, Pramara. Ito ay magdudulot ng kaparusahan sa iyo at sa mga kasama mong nagnakaw ng aking mga pangyarihang Astor. Ano kaya ang kapangyarihan ng setro na ito? Brilyante ng apoy. Suriin at bigyang linaw ang kakayahan ng armas ni Gargan. Hindi nais ipaalam ng armas na ito ang kanyang kakayahan. Makabubuti para sa atin dali na lamang ito sa Encantadia upang ang mas nakatatanda ang magsuri nito. Ngunit sino ang magdadala ng armas na yan sa Encantadia? Beshi, di ba parang ang unfair lang? Alin? Yung sa retry nga. Ang daya lang kasi, yung sa atin, di ba? Ang bilis nila tayong sinundo, parang atat na atat sila. Tapos ganyan kay Tera. Yeah. Nahingit ka ba? Haray, Maya. Sisi! Mama, chup-chup. I miss you. Niranasan ng aking ada. Kailangan niyong malaman ang masamang nangyari kay Nunong Imaw. Ha? Bakit? Ano nangyari? Avisala Eshma. At nagbago ang iyong pasya. Hindi ko matitiis ang aking anak. At ang aking mga kapatid. Sandali lamang at kakausapin ko si Mutena. Narito ang reyna ng mga Minyave. Saka na ako magpapaliwanag pa rin. Paano napunta dito si Mutena? Batid ninyong mas malakas at makapangyarihan kami kaysa sa inyo. Mga mahihinang kawal. Nakakainis! Hindi kita sasaktan kung sasabihin mo sa amin ang aming hinahanap. Si Mitena. Naroon siya sa kastilyo at biyag siya ng mga sangre.
Kailangan itong malaman ng ating Panginoon. Tayo na! Mitena, Avisala, sangre. Dama Kawal, iwanan niyo na muna kami. Ibig kong magpasalamat sa iyo sa ipinakita mo sa aking kabutihan. Ngayon ay namalas ko na kung saan nagmana ang iyong anak. Hindi kita pinakawalan sa piitan nang dahil sa kabutihang loob, kundi dahil sa iyong silbi na makitang hinaharap. Magtutungo kami ng aking mga apwe sa mundo ng mga tao upang kalabanin si Gargan. Silipin mo ngayon din sa iyong mga mata kung kami ba ay magtatagumpay. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa'yo, Nunong Imaw. Mas nanaisin ko pang masaktan na lamang at parusahan kaysa maagaw na naman ang bagay na pinakamahalaga sa akin. Kasalanan ko ang lahat ng ito, Nuno. Kung hindi sana kita ipinatawag, Hindi mo kasalanan ng anumang ginawa ng ibang masasamang nilalang, Armea. Huwag ka mag-alala, Nuno. Gagawin ni Armea ang lahat upang hanapin ang salarin at ang iyong balintataw. Ito ay isang pangako. Avisala Esma, Armea. Hindi man tayo madalas makapag-usap, Armea. Ngunit may mata at tenga ako sa Sapiro. Kaya alam ko ang nagaganap sa'yo. Hindi siya tunay na dinukot ng mga Miniyave. Mahal na Hara. Gawa-gawa lang namin yun ng iyong anak. Upang takasan ang pakikipag-isang dibdib kay Soldarius. Lalo't kapwa nila hindi iniibig ang isa't isa. Batid ko ding pinahihirapan ka ng iyong konseho sa pamumuno ni Tabun. Ngunit hinayaan mo pa rin naman na igang nais ng konseho na ako'y makipag-isang dibdib kay Soldarius. Armea, hindi na tulad ng dati na ang Sapiro ay kailangan pang pangasiwaan ng Hara ng Lireo. May sarili na itong kalayaan at kasarinlan. At hindi ako maaaring pumasok sapagkat maaari lang magdulot ito ng alitan at hindi pagkakaunawaan. Hindi madali maging isang pinuno ng isang kaharian. Alam ko yon. Dahil kinakailangan natin unahin ang ating tungkulin bago ang ating mga sarili. Bago ang ating puso. Nung ako ay kasing gulang mo, anak, pinangarap ko ding maging malaya. Pinili ko ring magmahal. At kaya mo, handa akong ipaglaban ng pagmamahal na yun. Alam mo ba kung bakit kita lubos na hinahangaan at ipinagmamalaki? Dahil batid mo ang iyong nais. At yun ang iyong lakas
at tinig bilang isang hara ng sapiro. Walang didikta sa'yo. Iyo lamang yun. Kaya patawarin mo sana ako, anak, ha? Patawarin mo kung hindi ko nagawang ipagtanggol ka sa oras na kinakailangan mo ako. Ngunit lagi mong tatandaan na isa lamang ang hangad ko para sa'yo. At yun ay maging isa kang mapagmahal na hara ng sapiro. Dahil ang pagiging totoo, yun ay katapakan din. Tatandaan mo yan, ha? Hawak mo ang korona at ang trono ng sapiro. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan upang magsimula ng pagbabago, Armea. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Efisalesh, Manata. Lalo mong pinalakas ang aking loob. Ngayon ay dalawin mo ang mga labi ng iyong albing si Terra. Labi ng aking albing? Bakit, Ada? Anong nangyari kay Terra? Namayapan na siya, anak. Pinatay siya ng itim na bathala. Kaya't puntahan mo siya at ibigay ang iyong pakikiramay. Nakalis na ang ating inutusan. Naway makarating siya kaagad ng Encantadia. Ano't yumanig ang paligid? Isa ba itong lindol o kagagawan lamang ito ng ating kaaway? Aking brilyante, basagin mo ang pananggalang sa tahanan ng mga sangre. Upang mapasok natin sila nang sa ganun ay mapuksan natin silang lahat. Brilyante ng hangin. Ibulong sa akin ang rason ng pagyanig. Mapapasok ko rin kayo. Hindi kayo makakapagtago sa akin. Si Gargan. Nasa labas si Gargan. Siya ang may kagagawa ng pagyanig na ito. Ano ang iyong nakikita? Ang mga kasamahan ni Terra. May masama na namang binabalak si Gargan. Na-crash na!
Tunay, Ada. Pinandakip nga namin si Metena. At narito siya ngayon sa Lireo at nakadaig. Hindi na siya nakapiit. Pinalaya na siya ni Danaya at itinuturing na panauhin dito sa Lireo. Sandali lang. Tama ba ang aking narinig? Panauhin si Metena na namisala sa ating lahat? Bakit? Batid ba ito ni Ashley Elena? Sangayon ba siya dito? Huwag mo na muna itong sabihin sa aking kapatid na Hara. Hanggat hindi natin batid ang tunay na dahilan ng iyong Ashti Danaya. Kailangan natin si Metena Perena. Sapagkat may kakayahan na siya na makita ang hinaharap. Tulad ni Mata? Ng patalumang Kasyupea? Maging ako ay hindi makapaniwala. Ngunit nararamdaman ko na tunay nga ang kanyang itinagna. Kaya't nararapat lamang na magtungo na tayo ngayon sa mundo ng mga tao. Kung gayon ay tayo na. Handa na rin ako. Hindi kayo aalis nang hindi ako kasama. Narito na ang mahiwagang balintataw ni Imaw. Ngayon, hindi na mababalikan ni Armea ang nakaraan. Hindi na rin niya matutuklasan ang iyong tunay na pagkakakilanlan. Miniabe, ang mahal na Hara ay nagtungo sa Lireo. Kaya, bakit nandito ka pa't nagbabantay? Dahil ang tunay na tapat na lingkod ng Hara ay hindi umaalis sa luklukan ng kanyang kapangyarihan. Lalo't natitiyak kung ito ang nais agawin sa Hara. Hindi ka namin kalahi. Kaya wala kang karapatang makialam dito at magbigay ng mga walang saysay na kuro-kuro. Hindi niyo nga ako kalahi. Kaya mas malinaw sa akin kung sino ang maaaring lihim na kaaway ng Hara. Hindi sila umaalis kapag umaalis dito ang Hara. Hindi ka nababagay sa Sapiro. Kailangan mo nang bumalik sa tunay mong lupain. Mawalang galang na, Ginoo. Ngunit tanging ang Hara lamang ang makakapagpaalis sa akin dito. Kung tunay kang matapat kay Armea, bakit ka nagalit sa aking mga sinabi? Sabay-sabay tayong tutungo kung nasaan man si Gargan. Armea!
Sana ka muli, Amihan. Kay tagal ka namin hinintay. Tunay nga. Tunay na binigyan mo kami ng pag-asa. Masaya kami sa muli mong pagbabalik, Amihan. Ang saya ko din, aking mga kapatid. Tagal ko kayo manasam na makasama muli. Napakalungkot sa Devas. Mag-isa. Ngunit binasbasan ni Batalumang Kasyupe ang aking pagbaba. Kaya nahahawakan niyo ako at nahihiyakap. Sapagkat nakita niya, kailangan muli nating mapagkaisa para matalo natin ang pinakamalakas nating kalaban, si Gargan. Ang aking anak. Maayos ba ang lagay mo? Maayos. Ina. Higit na kami panatag na naririto at magkakasama na kayo muli magkakapatid. Hindi ka nagagalang ko rin makasama ka ulit. Mira. Nasaan ang iyong kapatid? Nasaan si Lira? Inay. Lira, ano? Di naman kayo nagsabi sa akin. May pakamba ka pala sa Encantadia. Isang karangalan na muling masilayang ka. Harad Durye ng Lereo. Isang karangalan din ang muli kitang makita, aking kaibigan. Sandali lang, anak ha. Ngunit, Danaya, bago tayo magtungo doon sa kinaroroonan man ni Gargan, maaari bang masilayan ko muna ang mukha ng aking hadiah? Kahit sa huling sandali na lang lamang. Nasaan si Tera? Amihan. Ipakita mo sa akin mata kung ano ang magaganap sa binabalak ni Danayang pakikipagharap sa itim na bathala. Sige! Nakasan niyo pa ang inyong kapangyarihan. Basakin niyo ang aking dante. Sabihin mo sa akin, mata, sino ang magtatagumpay sa labanang ito? Hawak ko na ang lahat ng mga brilyante. Panahon na upang gawin ko ang aking nais. Magaganap pa rin ang pangitaing dati kong nakita. Makakarating pa rin dito sa Encantadia si Gargan. Nangangahulugan ba ito na mabibigo rin si Danaya? Patay na ang batis ng katotohanan. Kaya
Ang tanging balintataw na lamang ang pag-asa ni Armea upang malaman niyang ating ginawa. Ngunit siya'y mabibigo. Hindi na niya kailanman makikita ang tungkod ni Imaw. Hindi ka man nagtagumpay na mapaslang si Armea, ngunit dapat ka pa rin gantimpalaan. Tanggapin mo ang mga gintong ito, Osram. Hindi kayamanan ng aking nais. Hatid mo yan. Paghihiganti. Katarungan! Katarungan sa ginawa nilang pagpaslang sa aking nakakatandang kapatid. Panahon na para bumalik ka sa balak! Ang dahil sa ginawa nila kay Asbal, matagal ako nagtiis. Matagal akong nagdusa. Halina kayo. Bilisan natin. Hanggang dito na lamang kita maihahatid, Osram. Ilayo mo siya. At kahit pa magbukas ang digmaan ng 3 kaharian laban sa Hatoria, huwag kayong babalik sa Sapiro. Masusunod, Tabon. Tara na. Saglit lang. Bakit kailangan kong lumayo? Sapagkat ang kapatid mo ay tinuturing na taksil sa Sapiro. Kaya't pinapangalagaan lamang kita. Huwag kang mag-alala, Osram. Magpapadala ako lagi ng tulong sa'yo. At sasanayin ka ng mga pinagkakatiwalaan kong kawal para maging mahusay na mandirigma upang sa takdang panahon, magamit mo lahat ng matututunan mo laban sa angkan ng mga hindi karapat-dapat sa trono ng Sapiro. Alam mo na ang gagawin. Hanggang sa ating muling pagkikita. Sige na, malis na kayo. Hindi ko makakalimutan yung araw na yun. Yung araw na sa pilitan ninyo akong pinalayo, pinaalis, sa kahariang karapat-dapat para sa aking kapatid! Tama ka, Osram. Mula sa ating angkan nararapat ang korona at trono. Hindi kay Ibrahim! Lalong hindi kay Armea! Dahil tayo lang ang naniniwala na hindi pwedeng pamunuan ng Sapiro ng dugong lumaki sa mga bandido o mga dugong may kahalong diwata. At isang babae pa? Ang pinuno? Kaya kapag mapaslang mo si Armea, mangyayari ang lahat ng ating nais. Ipaghihiganti mo ng kamatayan ni Asbal. Makakabalik ka na sa palasyong ito bilang isang prinsipe. At makakatulong ka na sa iyong albe, si Soldarius, sa pamamahala ng mas malakas at higit na maunlad na Sapiro. At wala mang anumang impluensya ng mga diwata at ibang lahi.
sa aking susunod na pagsalakay, titiyakin ko, hindi na muling hihinga si Armea. Abisala Eshma, iwan mo muna kami. Bakit sa ganitong pagkakataon pa tayo muling nagkita, Tera? Paano na ngayon ang Encantadia? Hindi nabuo ang 4 na bagong tagapangalaga ng Brilyante. Hindi ko kayo titigilan hanggat hindi ko kayo napupuksa mga sangre. At hindi ko nababawi ang aking makapangyarihang aswor. Pangalagaan mo kami, Brilyante ng hangin. Itaboy ng hangin ang kapangyarihan ni Gargan. Lunurin ng dalisay mong tubig ang masama niyang kapangyarihan. Patuloy na balutin ng apoy ang aming tahanan. Natutupok sa anumang lakas at masamang kapangyarihan ng itim na bathala na nais pumasok rito. Huwag niyo kaming biguin, mga Brilyante. Pangalagaan niyo kami hanggang sa dumating ang aming inaasahang tulong. Mabibigo lamang kayong labanan ako, mga paslit. Hindi ko kayo titigilan hanggat hindi ko nakukuha ang aking nais. Ang aking tungkod at ang inyong kapamakan. Ano? Lumayanig ang paligid. Lindol ang tawag namin dito. Gumagalaw ang lupa. Alam mo yung sinasambit. Tila'y kapangyarihan ni Gargan na gawa nito. Yan din ang aking nasa isipan, Zaur. Gawa ito ng kanyang itim na brilyante. Sabi ko na nga ba hindi tayo pababayaan ng ating bathala. Hindi ba? Unti-unti na humihina ang gapos natin. Sige pa, Panginoon! Yanigin mo pa ang mga bagong sangre nang sa ganun ay makalayo na rin kami!
Gaya mo, Tara. Maaga rin ako na maalam. Para sa kapakanan ng lahat sa Encantadia. Huwag kang mag-alala. Kung nasaan man ang iftre mo, ilalaban ka namin. Huwag niyo na lamang labanan pa ang aking kapangyarihan, mga sangre. Pagkat hindi niyo ako kakayanin. Sargal! Hindi ka magtatagumpay. Kailanman ay hindi mananaig ang kasamaan mo! Sargal, palabasin mo ako dito! Tara. Sa palagay mo ba, Tara? Ay malalabanan mo pa si Gargal? Lalo't ikaw ay namayapa na. Sino ka? Sino ka? Halika, Tara. Kilalanin mo ako. Halika. Kaunti na lamang at mapapasok na kayo ng mga inutil. At isusunod po kayong kukulong sa loob ng akong brilyante gaya ni Tera. Andito na pala si Ashti Amihan? Oo, Sisi! Pinayagan ng aking inay na bumaba ng Devas. Kaya nagkita na kami ulit. Nandun sila ngayon sa kinahimlay ni Tera, sapagkat nais ni Ina na masilayan ng ating albi bago sila magpunta sa mundo ng mga tao. Kung gano'n ay hindi mo na ako babalik ng Sapiro. Nais ko na makilala ang iyong ada na si Ashti Amihan. Saya! Sige, game, papakilala kita. Dali, halika! Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Kay laki na pala ng pagbabago sa palasyong ito ng mga diwata. Nakarating ka na sa palasyo ng aking ada? Kilala kita. Namumukaan kita. Parang nakita ko na siya. Nais kong makausap ang hara ng Lireo. O kaya ang ina ni Tera. Anong kailangan mo sa akin? Ikaw si Danaya? Ikaw ang dating tagapangalaga ng brilyante ng lupa? Ako nga. Ikaw. Magpakilala ka. Si Harahen. Ang kambaldiwa ng iyong anak.
kita nakita. Sa Devas. Oo. Kakatiyak ka ba, Lira? Marahil ay isa rin siyang kaaway na nagpapanggap lamang. Sapat na ba ito upang ako'y inyong paniwalaan? Amihan, tanggapin mo muli ang iyong armas na aking binasbasan gamit ang setro ng ating inang Reyna. Hindi ng espiritu ng ating amang making makasama sa laban niya. Ang espiritu na rin ng ating ina. Nabisala Eshma, mahal na Hara. Aking kapatid. Ngunit amihan, batid ng Devas ang lakas ng kapangyarihan ni Gargan. Paano natin siya madadaig? Tara na. Buo na tayong magkapatid ang haharap kay Gargan at kasama ang inyong mga anak. Ano pang ipinag-aalala mo? Walang sangre ang umaatras sa isang laban o hamon. At batid mo yan, Pirena. Lumayo kayo, mga hangal. Mayroon palang binabalak. Ang magkakapatid na sangre na dating tagapangalaga ng mga brilyante laban sa aking Panginoon. Aking Panginoong Gargan, tingin mo ang aking panalangin. Panginoon kong Gargan, dinggin mo ang aking panalangin. Mayroon akong mahalagang iuulat sa iyo ukol sa magkakapatid na sangre. Mayroong balak ko pang labanan ka. Sinatawag mo ako ngayon, Hagorn. Sandaling ito. Magsalita ka. Sana ay mahalaga ang iyong iulat. Mayroong binabalak ang magkakapatid na sangre sa pangunguna ni Amihan upang puntahan at labanan ka. Kaya kailangan mong maghanda. Sa anumang sandali ay paparating na sila. Naparito ka ba? Upang isaoli sa akin ang brilyante ng aking anak. Inutusan ako ng mga batang sangre. Kaya kunin mo ang brilyante ng lupa. Hindi ko akalain na muli kitang makikita sa aking palad.
Ngunit hindi ako masaya. Pagkat batid ko kung paano ka nawala sa aking anak. Hindi lamang yan ang aking handog, mga diwata. Pinauubaya ni Adamo ang kasangkapan na ito na naagaw namin mula kay Bathalang si Gargan. Tama lang na sinabi mo ito sa akin, Gargan, upang mapaghandaan ko ang pagdating ng magkakapatid na sangre. Kakalabanin ni nanay si Gargan. Lalong kailangan ko makaalis dito. Tara. Kanina pa kita hinihintay. Halika, Tera. Halika. Andito ako, Tera. Nasaan ka? Magpakita ka sa akin. Andito ako, Tera. Lumapit ka sa akin, ako ang hinahanap mo. Salamat at nakaharap na rin kita. Tingin mo ba ay madadaig ako ng isang mahina, iyakin, at walang kwentang sangre na kagaya mo? Hindi, Tera. Hindi mo ko madadaig. Bakit tumigil ang pagyanig? Titignan ko muna kung ano ang ginagawa ni Gargan. Mag-iingat ka. Nasilip niyo ba ang nangyari dito kanina? Opo. Nakita niyo ba ang halimaw? Oo. Kaya nga lumabas lang kami nung wala na siya. Sus Maria Josep, ano na nangyayari sa mundong to? At dinaragsa tayo ng mga halimaw. Malabas mga halimaw dito. Bakit hindi naman yung dito? Nakawala sila. Tulot marahil ito ni Gargan. Tanakras na! Kaya pala bigla siyang mawala kanina. Kailangan na natin silang sundan. Tayo na! Hindi ako maaaring madaig ng mga sinaunang tagapangalaga. Kaya't sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan kong gawin.
Hindi mo ko kaya, Tera. Pagkat tunay ang kanilang mga sinasabi tungkol sa'yo. Isa kang mahina at walang kwentang sangre na palaging pinangingibabawan ng kaniyang mga emosyon. Palaging ipinaglalaban ng kabutihang loob na wala namang saysay. Ang isang tunay na mandirigma ay hindi basta-basta nagpapadala sa kanyang mga damdamin. Pero ikaw, mahina ka dahil nagmula ka sa pinakamababang uri ng dugo. Isang tao. Kaya hindi ka karapat-dapat na maging isang sangre o maging tagapangalaga ng kahit na anong brilyante. Sayang naman ang isinakripisyong buhay ng iyong kapatid para sa'yo, Tera. Pagkat siya ang tunay na karapat-dapat. Siya ang dapat na nabuhay at naging tagapangalaga, hindi ikaw. Tama lang na nakakulong ka dito dahil isa kang walang kwentang nilalang. Hindi ko kasalanan na isinakripisyo ang buhay ng kapatid ko para sa akin. Hindi ko ginusto yun. Hindi ko pinili yun. Hindi mo nga nagawang patunayan na ikaw ay karapat-dapat para sa buhay na isinakripisyo ni Gaia para sa'yo. Hindi ba, Tera? Pagkat bigo ka. Hindi mo nga nagawang paslangin si Mitena kahit iyon ang nararapat na mangyari sa kanya. Dahil naawa ka, pinili mong mangibabaw sa'yo ang huwad na pagkakaibigan na namagitan sa inyong dalawa. Imbes na gawin kung ano ang tama. Pagkat napakahina mo, Tera. At iyang kahinaan mong iyan ang pumatay sa'yo ngayon. Kaya tama lang na ikaw ay wala na. Bigo ka, Tera. Mahina ka. At ikaw ay isang huwad na itinakda. Danaya, nasaan ka? Kailangan kitang makausap. Nais rin ni Adamos na mapasa kamay ninyo ang tungkod na ito upang malaman ninyo kung ano ang gagawin sa makapangyarihang kasangkapan na ito. Tama ang pasyan, Adamos. Nasa amin mo ito dinala. Avisala, Ash. Magpapaalam na rin ako, mga sangre. Patid kong hindi ito ang huli nating pagkikita. Hanggang sa muli. Uy! Bongga ng pag-exit ng lola mo. Ay, di man lang nagkape. As a delivery girl, ganun. Masama ang aking kutob sa bagay na yan. Ano ang gagawin natin sa kasangkapang niya ng kasamaan, Ashti? Panginoon, naririto na kami.
Panginoon, Wala siya dito. Nakakapangilabot nga ang tungkod na yan. Isang kasangkapan. Nagaling to sa kasamaan. Pau-Pau? Ikaw pa talaga yan? Ate Amihan. Ikaw nga. Laki mo na. Miss na miss kita, Ate Amihan. Namiss din kita. Sobra, Pau-Pau. Avisala, Pau-Pau. Ang batang ligaw. Ang dating batang ligaw. Na nangalaga ng brilyante ng diwa. Avisala, Ate Alena. Hara Alena. Agape ave, Pau-Pau, amihan. Kung puputulin ko ang madamdaming tagpo na ito, ngunit kailangan natin bigyan ito ng pansin. Ang tungkod ni Gargan. Tungkod ni Gargan, inuutusan kita. Ipakita mo sa amin ang iyong kapangyarihan at kakayahan. Tila hindi ka sinusunod ng tungkod ni Gargan, Alena. Tanging si Gargan lang ang sinusunod at pinakikinggan niyang tungkod niyan. Kung hawak ko lamang ang aking balintataw, tsak na matutulungan tayo noon na makilala ang hiwaga at itim na kapangyarihan ng tungkod na yan ni Gargan. Kung gayon, huwag na muna natin itong pagtuunan ng pansin. Pagkat may mas mahalaga tayong tungkulin sa mundo ng tao. Tama si Ate Danaya. Nag-aalala na rin ako sa mga bagong sanggring naiwan ko sa mundo ng mga tao. Armea, aking anak. Kunin mo ang tungkod na ito. Sasamahan ka ni Lyra at ni Mira. Sapagkat hawak nila ang mga sandatang makapangyarihang pinagpala ni Cassiopeia. Inaatasan ko kayo. Wasakin ninyo ang tungkod ni Gargan. Nasusunod, Ada. Hindi man ito ang aking kanais-nais na una nating pagtatagpo. Ashti Haradurye. Ngunit nais ko pa rin malaman, isa itong mahalagang pangyayari para sa akin. Ang makilala ang isa sa itinatanging kapatid ng aking ata. Kinagagalak ko ring makilala ka, Armea. Ang matatag at matapang na anak ng aking kapatid. Bago kayo umalis, humingi muna kayo ng pagpapala sa ating bathaluman. Tama si Imaw. Sapagkat isang bathala din ang ating mga kalaban. Aming pinakamamahal na bathaluman. Kasihan niyo nawa at pangalagaan niyo kami ng aking mga kapatid. Sa laban namin kay Gargan.
magbabalik kaming bitbit ang ulo ni Gargan upang ialay sa labi ng aking anak. Tayo na. Mag-iingat kayo, Ata. Magbalik kayo ng matagumpay. Narito na kami ngayon. Upang wakasan kayong lahat. Mahina ka lang talaga, Tera. Wala kang binatbat. Kaya hindi ka karapat-dapat na maging isang sangre o maging tagapangalaga ng kahit na anong brilyante. Ano ang binabantayan mo at ipinagtatanggol mo rito? Ang trono? O ang harap? Ramdam na ramdam ko talaga ang kasamaan ng tungkod na to. Bitawan mo na yan, Armea. Tama lang na mawasa ka na. Bitena? Inaakala nila na madadaig nila ako. Ngunit nagkakamali